Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay i-discuss ko yung mga available na trabaho papunta naman ng Malta. Medyo marami ang kailangan na tao at maraming available na trabaho dito. Nasa 11. Kaya lang ay ito dapat ay may mga experience ang kailangang mag-apply sa mga ito. Then, dapat ikaw ay kasalukuyang nagtatrabaho dito or may experience ka sa field na ito. Ayan, kung ikaw ay interested mag-apply papunta ng Malta, syempre, kailangan mo munang mapakinggan ang buong video para malaman mo kung qualified ka at kung ano mga available na trabaho. Hindi porket na nakita nyo na hiring for Malta, mag-i-inquire na kayo. Syempre, alamin nyo muna kung kayo ay qualified or hindi. Ayan, syempre, ang unang-unang gagawin nyo if ever na nalaman nyo na kayo ay pwedeng mag-apply kasi may experience kayo o kasalukuyang kayo nagtatrabaho sa field na yan, pakisend na kaagad ang inyong CV na naka-Europass format. Siyempre, ang mga pwedeng mag-apply, mga Pilipino, pero hindi pwedeng mag-apply ang mga nasa Pilipinas. Kaya sorry sa mga napit sa Pilipinas, hindi kayo pwedeng mag-apply papunta ng Malta. Ang mga pwedeng mag-apply yung mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho doon or legally na nakatira doon. Hindi pwedeng mag-apply ang mga tourist lamang or yung mga TNT na. Ayan, then sa interested mag-apply, mag-send na agad ng CV dahil may interview sa Miyerkules, May 15 at sa Sabado, May 18 via Zoom application. Ang interview na ito ay para malaman kung qualify kayong talaga sa mag-apply. Ang agency ang mag-interview sa inyo kung wala pa kayong Zoom application, paki-install nyo na kasi kailangan ito. If makapasa sa interview, sasabihan kayo kung kayo ay pumasa o hindi. At syempre, kung pumasa ka at gusto mo mag-proceed, ay itutuloy mo na ang iyong application. If makapasa kayo at interesado kayong magtuloy sa application, saka pa lang i-discuss sa inyo ang processing fee. Kaya sa video na ito, hindi nyo maririnig kung magkano ang inyong gagastusin papunta ng Malta. Kaya sorry. Kaya kung halimbawa interested ka mag-apply, makarating sa Europe, baka ito na ang pagkakataon mo, magpunta ka muna ng Malta, magtrabaho ka doon, then saka ka lumipat sa ibang part ng Schengen countries. Ang age limit na pwede dito ay 45 years old. Then, ang mga kamay kailangan, ang mga pwedeng mag-apply, syempre, yung may mga experience sa mga available na trabaho o kasalukuyan nag-work sa mga gusto nyong applyan. Ito ang mga trabaho na pwede nyong pagpilian na applyan papunta ng Malta. Number 1, chef de party. Ito yung kadalasang tinatawag na station chef or line cook. Ilan ang kailangan na tao dito? 20. Kaya medyo madami. Di magkano ba ang sahod dito? Ay 1,000 to 1,500 euro. Siyempre, depende sa qualification nyo. Number 2, chef tournant. Ito naman yung nag-a-assist sa iba't ibang station sa kusina. Ang kailangan dito ay 15 tao at ang sahod dito ay 1,000 to 1,500 euro. Number 3, sushi chef. Siyempre, alam nyo na yung gumagawa ng sushi. 10 tao ang kailangan at ang sahod ay 1,000 to 1,500 euro. Number 4, pizza chef. Siyempre, gumawa ng pizza. 10 tao ang kailangan, 1,000 to 1,500 euro ang sahod. Sauce chef, SOUS. Ito naman yung pangalawang pinakamataas na posisyon sa kusina o yung under siya ng head chef. Ang kailangan dito ay 5 tao or 1,000 to 1,300 euro ang sahod. Number 6 ay waiter at waitress. Marami ang kailangan dito. 90 tao ang kailangan. Sobrang dami. Ang sahod dito ay 925 euro hanggang 1,000 euro lamang. Number 7, head waiter. 20 tao ang kailangan dito at ang sahod ay 1,000 to 1,200 euro. F&B supervisor or yung food and beverage. 20 tao ang kailangan, 1,000 to 1,500 ang sahod. Number 9, bartender. 35 tao ang kailangan, 925 euro to 1,000 euro ang sahod. Number 10, head bartender. 15 tao ang kailangan, 1,100 to 1,500 euro ang kailangan. Number 11, the last one is barista. 20 tao ang kailangan at 925 to 1,000 euro ang sahod. Then, ilang year ba ang kontrata dito sa Malta? 1 year lang ang kontrata. At ang working hours ay 40 hours lamang sa isang linggo.
Ang vacation leave ay 26 days, probationary period 3 to 6 months. Food and accommodation ay hindi provided, ibig sabihin hindi libre. At saka yung air ticket ay hindi rin provided, meaning hindi rin libre, kayo din ang bibili ng inyong ticket. Huwag kayong mag-alala kasi i-assist naman kayo. Kailangan nyo lang magbayad. Ayan, sa mga interested mag-apply or magpa-interview papunta ng Malta, pakisend na lang ang inyong CV agad-agad bago mag-Miyerkules at lalong bago mag-Saturday. Sa Euro Travel Consultancy Spain at gmail.com or sa WhatsApp number na positive 346166363324. Ayan, sana ay makatulong ang video na to sa mga kababayan natin na makapunta dito sa Europe at gawing stepping stone ang Malta. Kasi after ng Malta, pwede naman kayong pumunta sa ibang part ng Europe o kaya ay baka naman meron dong renewal, pwede kayong mag-stay doon at magtrabaho pa sa ibang kung ano mang ibang trabaho doon or doon pa rin sa same na trabaho na kung saan kayo ay mag-a-apply. Ayan, sana ay may natutunan kayo sa video na to at kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na ang subscribe button at para ma-notify ka na may bago akong upload, i-click mo na ang bell button. Ay maraming salamat hanggang sa muli at sa mga susunod ko pang videos. Paalam! Mega shoutout nga pala sa mga tao nagpa-member sa aking YouTube channel.